Itinaboy na parang asong ulol at pinadbintangang baliw, habang ang sarili niyang manugang ay nagpapakasasa sa yamang hindi kanya, suot ang pekeng ngiti ng isang pilantropo. Ipakulong ang patay gutom na yan at itapon ang matanda sa basurahan. Utos ng walang pusong si Celestina. Ngunit hindi niya inasahan ang higanti ng isang taong walang-wala, isang lalaking ibubuwis ang sariling buhay, maipagtanggol lamang ang inaaping matanda. Babangon ang katotohanan mula sa lusak upang durugin ang kanyang kasakiman. Handa na ba siyang harapin ang nagangalit na karma? Wala ka ng silbi, matanda ka. Amoy lupa ka na, huwag mo nang idamay ang yaman ko at ang pamilyang ito sa kabaliwan mo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na patuloy na humihiwa sa diwa ni Senyora Eladia. Kasalukuyan siyang nakaupo sa isang kinakalawang na upuang bakal sa ilalim ng isang gibagibang silungan ng jeepney. Wala siyang suot kundi isang manipis at kupas na bestida na basang-basa na ng ulan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang panyong may burda ng pangalan ng kanyang anak na si Severino. Ito sana ang ibibigay niyang regalo, isang alaalang pinagpuyatan niyang buuin gamit ang kanyang nanlalabang mga mata bago siya sa pilitang isinakay sa isang itim na sasakyan at itinapon sa gilid ng kalsada na parang isang basurahan. Walang pang-iyak na lumabas sa kanyang mga labi. Tangi ang pag-alon ng kanyang lalamunan ang nagbabadya ng pighating hindi mailabas. Ang kanyang mga payat na daliri ay bumaon sa telang hawak niya hanggang sa pumuti ang mga kasukasuan. Sa tuwing umiihip ang hangin, parang hinihigop ang natitirang init ng kanyang katawan. Ang dati niyang makulay na mundo, ang mansyong pinuno niya ng pagmamahal at pag-aaruga, ay tila gumuho at naging isang malapot at madilim na kawalan. Nawawala na ang linaw ng kanyang isip. Ang tangi niyang natatandaan na lamang ay ang hapdi ng pagtataksil ng sariling kadugo. Saan nagkamali ang isang inang, ibinigay ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang pamilya? Ang walang humpay na pagbuhos ng ulan ay lumika ng isang nakabibinging awitin ng kalikasan, humahagupit sa yero, at bumabaha sa mga lubak-lubak na kalsada ng Iloilo. Mula sa makapal na kurtina ng ulan, isang bulto ng lalaki ang naglalakad habang pasan ang isang sirang bentilador, si Amando. Basang-basa ang kanyang manipis na damit at ang kanyang sapatos ay punong-puno na ng putik. Kagagaling niya lamang sa pagde-deliver ng kinumpuning kagamitan, kapalit ng ilang barya na ipambibili sana niya ng bigas para sa kanyang pamangking si Luningning. Sa bawat hakbang niya, ay tila may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib, isang paninikip ng pusong matagal na niyang iniinda at inililihim upang patuloy na makapagtrabaho. Natigilan si Amando nang mapansin niya ang isang aninong nakukuba sa gilid ng silungan. Nang lumapit siya, halos madurog ang kanyang puso sa nakita. Isang matandang babae, nanginghinig na parang isang basang sisiw, ang nakatingin sa kawaan. Nanghihina man dahil sa sariling karamdaman, hindi nag-atubili si Amando. Ibinaba niya ang bitbit na bentilador sa gilid. Hinubad niya ang kanyang kupas at punit-punit na jacket at maingat itong ipinatong sa malamig na balikat ng matanda. Inilapat niya ang kanyang magaspang na palad sa ibabaw ng ulo ng matanda upang sanggahin ang malamig na tubig na tumutulo mula sa butas na yero. Lalo na't may napansin siyang sariwang sugat sa noo nito. Lola? Lola, ano pong ginagawa ninyo rito? Mamamatay po kayo sa lamig. Malumanay, ngunit nag-aalalang tanong ni Amando. Wala siyang nakuhang sagot. Tanging ang mga matang puno ng takot at kawalan ng pag-asa ang sumalubong sa kanya. Sino ang halimaw na kayang magtapon ng isang ina sa ganitong uring lamig? Naramdaman ni Amando ang pagbigat ng katawan ng matanda. Bago pa man siya makahingi ng tulong, tuluyan nang nawala ng malay ang senyora, bumagsak sa kanyang mga bisig habang ang tubig baha ay unti-unting umaabot sa kanilang mga bukong-bukong. Dali-daling kinapa ni Amando ang kanyang lumang cellphone sa bulsa upang tumawag ng ambulansya. Ngunit ang itim na screen nito
ay hindi na nagliwanag dahil sa nakapasok na tubig. Walang signal, walang ilaw, at walang sinuman sa paligid, kundi ang hagupit ng bagyo. Sa kabila ng hagupit ng hangin at bigat ng pasan-pasan niyang katawan, dinala ni Amando ang matanda sa gitna ng makipot at maputik na eskinita ng kanilang barangay. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno sa dulas ng lupa at sa unti-unting panghihina ng kanyang sariling tuhod. Ang amoy ng basang basura at prinitong tuyo ay humahalo sa lamig ng gabi, isang pamilyar na samyo na nagbabadya na narating na nila ang dulo ng kanilang paglalakbay. Sus Mariosep, Amando! Ano na naman yan dala mong perwisyo? Ang tinig na yon ay mula kay Aling Marites, ang kapitbahay nilang laging nakadungaw sa bintana at tila walang ibang ginagawa kundi magbilang ng kamalian ng iba. Nakatayo siya sa ilalim ng kanyang maayos na beranda, may hawak na pamaypay kahit malamig ang panahon, at may bakas ng pandidiri sa kanyang mukha habang tinitingnan ang basang-basang matanda na pasan ni Amando. Huwag mong sabihing magpapasok ka na naman ng kung sinong pulubi sa bahay ninyo. Amando, mag-isip ka nga. Halos wala na kayong makain ni Luningning, tapos magdadala ka pa ng bibig na kailangang pakainin. Baka kung anong sakit pa ang dala niyan, itapon mo na yan sa presinto. Hindi tumingin si Amando. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-akyat sa 3 baitang ng kanilang sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at plywood. Tanging ang pang-angat ng kanyang balikat at ang mabilis na paghinga ang sagot niya sa malupit na salita ng kapitbahay. Sa loob ng maliit na silid, ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilya na kumukurap-kurap, tila nakikiramay sa pagod ng may-ari. Nagising ang 8 taong gulang na si Luningning mula sa pagkakahiga sa isang manipis na banig. Sa halip na matakot o magtanong, mabilis na tumayo ang bata at kumuha ng isang malinis ngunit kupas na tuwalya. Kuya Amando, sino po siya? Kawawa naman po si Lola. Bulong ng bata habang lumalapit. Ang kawalan ng pag-aalinlangan sa tinig ng bata ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Amando. Maingat na inihiga ni Amando ang matanda sa nag-iisa nilang katre. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay tila mga martilyong tumatama sa kanyang pandinig, isang paalala na ang kanilang silungan ay puno rin ng butas. Kinuha ni Amando ang isang maliit na kaldero, kinalos ang natitirang bahagi ng kanin na naging malabnaw na lugaw dahil sa dami ng tubig at inihanda ito para sa kanilang panauhin. Nang mag-umaga, bahagyang nagmulat ng mata ang matanda. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kisaming puno ng bahid ng tumulong ulan. Lumapit si Luningning, kinuha ang nangangaligig na kamay ng matanda at marahang idinikit ang likod nito sa kanyang noo. Magandang umaga po, Lola. Magmano po, sabi ng bata sa pinakamagalang na paraan. Sa sandaling iyon, ang mga matang dati ay walang buhay ni Senyora Eladia ay kumislap. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang pisingi, bumagsak sa maruming banig, habang ang kanyang labi ay nangangatog sa hindi masabing pasasalamat. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang habang sinusubukan ni Amando na ayusin ang isang sirang bentilador sa sulok upang may maibenta siya sa hapon. Isang matalin na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang kaliwang dibdib. Parang may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ninanakaw ang bawat piraso ng hanging sinusubukan niyang langhapin. Binitawan ni Amando ang hawak na distornilyador. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. At ang paligid ay tila umiikot. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ngunit ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Sa harap ng gulat na si Luningning at ng matandang wala pa ring malay sa tunay na nangyayari, tuluyang lumaylay ang katawan ni Amando at bumagsak sa sahig. Ang tanging tunog na natira sa silid ay ang mabilis at kapos na paghinga ng isang lalaking pilit na lumalaban para sa huling hininga ng kanyang buhay. Nang magising si Amando mula sa malamig na sahig,
Ang unang sumalubong sa kanya ay ang namamagang mga mata ni Luningning at ang malabong anyo ng kisame na tila bumabagsak sa kanyang paningin. Ang bawat hininga niya ay parang paghatak ng mga bubog sa loob ng kanyang baga. Matalim, mahapdi, at tila ayaw nang lumabas. Ngunit sa halip na pansinin ang sariling sakit, ang tiningnan niya ay ang matandang si Eladia na muling nangangaligig sa lagnat sa ibabaw ng katre. Kailangan ng gamot, kailangan ng pagkain. At ang tanging paraan ay ang isuko ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa marangal na pagtatrabaho. Dahan-dahang tumayo si Amando, iniinda ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nasisira. Nilapitan niya ang kanyang lumang motor sa labas. Isang tumpok ng kinalawang na bakal na naging saksi sa kanyang mga puyat at pagod. Hinaplos niya ang upuan nito, ang tanging ari-arian na nagbibigay sa kanya ng pag-asa na balang araw ay makaalis sila sa putikan ng kahirapan. Ngunit sa sandaling iyon, ang bakal ay walang halaga kumpara sa buhay ng isang taong wala ring kinalaman sa kanyang dugo. Sa loob ng isang madilim at masikip na pawnshop sa kanto, ang amoy ng luma at alikabok ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Amando. Ibinigay niya ang mga papel ng motor sa lalaking nasa likod ng makapal na salamin. Ang halagang ibinigay sa kanya ay barya lamang kumpara sa halaga ng kanyang sakripisyo, ngunit tinanggap niya ito nang walang reklamo. Amando, ikaw ba yan? Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan ng kanyang panggadalamhati. Si Roslyn. Nakatayo ito malapit sa pintuan, may hawak na recorder at isang notebook. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at hindi maikakailang pag-aalala. Si Roslyn ang babaeng may tinig na parang musika sa radyo ng buong Iloilo. Ngunit para kay Amando, siya ang tanging tao na nakakakita sa kanya bilang isang lalaking may danggal, hindi lamang isang mekaniko ng basura. Dahil sa gulat at panghihina, hindi sinasadyang nabitawan ni Amando ang kanyang pitaka. Sumabog sa sahig ang ilang barya at isang nakatiklop na puting papel, ang kanyang medical record na naglalaman ng katotohanan tungkol sa kanyang lumalalang sakit sa puso. Mabilis na yumuko si Roslyn upang tulungan siya at bago pa man ito maitago ni Amando, nabasa na ng babae ang mga salitang nakasulat sa itim na tinta. Anong ibig sabihin nito, Amando? Bakit hindi ka nagpapagamot? Bakit nagsasangla ka ng motor sa halip na asikasuhin ang sarili mo? Mahina, ngunit mariing tanong ni Roslyn. Hindi makasagot si Amando. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng malaking bara. Sa halip na sumagot, iniwas niya ang kanyang tingin. Ngunit hindi siya hinayaan ni Roslyn. Kinuha ng babae ang kanyang kamay, isang haplos na panandaliang nagpatigil sa mabilis na pintig ng puso ni Amando. Ang init ng palad ni Roslyn ay tila isang gamot na mas mabisa pa sa alumang kemikal. Huwag mo namang sarilinin lahat, Amando. Hayaan mo akong tumulong. Bulong ni Roslyn habang iniaabot ang isang supot ng gamot at isang lalagyan ng mainit na sarsa na binili niya kanina. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan ay naglaho. At ang tanging naramdaman ni Amando ay ang bango ng sampaguitas sa buhok ni Roslyn at ang pangakong hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Nang makauwi si Amando, dala ang mga gamot, dinatnan niyang muli ang matandang si Eladia na tila nananaginip ng gising. Ang mga labi nito ay mabilis na gumagalaw, bumubuo ng mga salitang hindi maintindihan, ngunit nagdadala ng kilabot sa silid. Ang mga Vergara, ang mga bodega, huwag ninyong inumin ang lason. Celestina? Ang bawat pangalang binabanggit ng matanda ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Amando. Sino si Celestina? At anong uri ng lason ang tinutukoy ng matandang ito na tila nakakita na ng impyerno? Habang pinaiinom ni Amando ng tubig ang matanda, hindi niya napansin na sa labas ng kanilang bahay,
Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumadaan sa madilim na eskinita. Ang mga mata sa loob ng sasakyan ay nakatuon sa kanilang dampa, tila isang buitre na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumagpang. Malayo sa maingay at mabahong eskinita ng Iloilo, sa kabilang dako ng dagat sa Bacolod, matatagpuan ang isang kaharian na gawa sa marmol at ginto. Ang mansyon ng pamilya Vergara ay puno ng samyo ng mga mamahaling bulaklak at mamahaling pabango. Ngunit sa likod ng mga dambuhalang pintuang gawa sa Nara, may isang lason na mas matindi pa sa anumang chemical, ang lason ng pagkukunwari. Sa gitna ng malawak na salas, nakaupo si Celestina sa kanyang upuang pelus. Hawak niya ang isang tasang porselana ng tsaa. Ngunit ang kanyang tingin ay nakapako sa malaking portrait ng kanyang biyenan na si Senyora Eladia. Suot niya ang isang puting bestida na nagmumukha siyang isang anghel ng kawanggawa. Isang imaheng pilit niyang ipinapakita sa harap ng mga kamera ng media. Severino, itigil mo na ang pag-inom na yan. Nakakasira ka ng imahe. Mariing utos ni Celestina sa kanyang asawa. Si Don Severino ay nakaupo sa kabilang sulok, hawak ang isang baso ng alak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at guilt. Nawawala ang mama, Celestina. Ilang araw na. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Paano kung nasa kung saan siya at nagugutom? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celestina. Ibinaba niya ang kanyang tasa sa mesa na lumikha ng isang matunog na pagtaman ng porselana sa salamin. Severino, huwag kang maging mahina. Sino ba ang nag-alaga sa pamilyang ito habang ang mama mo ay nagsisimulang mawala sa sariling katinuan? Ako! Sino ang nagtakip sa lahat ng mga pagkakamali niya para hindi tayo pagtawanan ng lipunan? Ako pa rin! Huwag mong kalimutan. Ang matandang iyon ay isang pabigat na. Hindi niya na alam ang ginagawa niya. Kung nasaan man siya ngayon, baka yun na ang kapalaran niya. Ang mamatay sa paraang hindi natin kailangang pagbayaran. Isipin mo ang ating mga anak, ang ating negosyo. Gusto mo bang mapunta ang lahat ng pinaghirapan natin sa mga kawanggawa na gusto niyang pondohan? Maging practical ka naman kahit minsan. Ang bawat salita ni Celestina ay parang hagupit ng latigo. Unti-unting pinapatay ang natitirang konsensya ni Severino. Si Celestina ay isang dalubhasa sa paggamit ng mga moral na dahilan upang bigyang katwiran ang kanyang kalupitan. Para sa kanya, ang mga mahihirap ay parang mga insektong kailangang tapakan kung haharang sa kanyang daan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng pulis. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng katarungan, kundi ng kasakiman. Siya si Coronel Torres, ang asong tagasunod ni Celestina. Senyora, may balita kami. Bulong ni Torres habang lumalapit. May nakitang matandang babae sa isang squatter sa Iloilo. Tugma ang deskripsyon sa hinahanap ninyo. Isang mekaniko ang kumupkop sa kanya. Nanliit ang mga mata ni Celestina. Ang kanyang muha na kanina ay tila anghel ay biglang naging muha ng isang demonyo. Isang squatter? Isang mabahong mekaniko? Tumayo siya at lumakad palapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak niyang lupain. Isipin mo, Severino. Ang iyong marangal na ina nakatira sa dumi. Kasama ang mga taong amoy tuyo at basura. Anong klaseng kahihiyan ito para sa pangalan nating mga Vergara? Humarap siya kay Torres na may malamig na ngiti. Torres, ayusin mo ito. Hindi maaaring makabalik ang matandang iyon nang may malay at may kakayahang magsalita. At ang taong kumupkup sa kanya, siguraduhin mong pagsisihan niya ang araw na nanghimasok siya sa buhay ng mga Vergara. Ipakita mo sa kanya kung ano ang nangyayari sa mga taong nangangarap na maging bayani sa maling paraan. Ano po ang gagawin namin sa lugar, senyora? Tanong ni Torres. Lumingon si Celestina sa kanyang asawa na ngayon
ay nakatungo lamang at hindi makatingin sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Torres. Buruhin ninyo sila. Sunugin ang squatter na yan kung kinakailangan. Walang matitirang saksi, walang matitirang ebidensya na ang isang Vergara ay nadumihan ng putik ng mga taong grasa. Gawin ninyong isang impyerno ang gabing ito para sa kanila. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim muli. Tila nakikiramay sa masamang balak na kasalukuyang binubuo sa loob ng marangyang mansyon. Sa loob ng maliit na dampa ni Amando, ang amoy ng kumukulong sabaw ng batsoy ay humahalimuyak. Tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay dumating, ang mga mata ni Senyora Eladia ay hindi napuno ng takot. May bakas ng linaw ang kanyang tingin habang pinapanood niya si Amando na maingat na naghihiwa ng mga sangkap, habang si Luningning naman ay masayang nag-aayos ng kanilang kaisa-isang hapagkainan. Ganito ang tamang pagtitimpla, iho. Mahinang sabi ni Eladia. Ang kanyang boses ay hindi na nanghinginig, kundi puno ng otoridad na hinaluan ng lambing. Ang lihim ay nasa dahan-dahang pagpapakulo ng mga buto. Hindi minamadali ang masarap na pagkain. Parang pag-ibig, kailangan ng mahabang pasensya. Napanghiti si Amando. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila naglaho pansamantala habang pinapanood ang matanda na tila bumabalik sa kanyang dating sarili. Sa sandaling iyon, hindi siya isang mekaniko at hindi rin isang senyora ang matanda. Sila ay isang pamilya. Maingat na sinalukan ni Amando ng mainit na sabaw ang mangkok at inilapag ito sa harap ni Eladia. Kain na po, Lola. Pasensya na po kayo sa liit ng bahay namin. Sabi ni Amando habang dahan-dahang hinihipan ang bawat kutsara ng sabaw bago ito isubo sa matanda. Hinawakan ni Eladia ang kamay ni Amando. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Salamat, Amando. Maraming salamat, aking anak. Sa laki ng bahay na tinitirhan ko noon, wala akong naramdamang ganitong init. Ang mga pader doon ay gawa sa bato, ngunit ang mga puso ng mga tao sa loob ay mas matigas pa sa semento. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang marinig ang mabilis na yabag ng mga paa sa labas. Pumasok si Rosalie na hinihingal. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay puno ng kaba. May hawak siyang isang lukot na pahayagan. Amando, kailangan nating kumilos. Alam ko na kung sino siya. Bulong ni Rosaline habang ipinapakita ang larawan ni Senyora Eladia sa unang pahina ng balita. Siya ang ina ni Don Severino Vergara. Hinahanap na siya ng buong Bacolod, Amando. At balita ko, may mga masasamang loob na papunta na rito sa Iloilo para kunin siya. Nanlaki ang mga mata ni Amando. Tumingin siya kay Eladia na biglang tila naging estatwa sa takot nang marinig ang pangalang Vergara. Ang kutsara ay nalaglag mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang matulog na pagbagsak sa sahig. Biglang naging mabilis ang paghinga ng matanda. Huwag mong hayaang makuha nila ako, Amando. Ang lason! Ang mga papel! Kukunin nila ang lahat! Mang-iyak-iyak na sabi ni Eladia. Mabilis niyang kinapa ang loob ng kanyang damit at inilabas ang isang maliit na sako ng tela, isang supot na gawa sa makapal na tela na may mga mansa na ng panahon. Duda niya itong iniabot kay Luningning. Itago mo ito, bata. Huwag mo itong ibibigay sa kanila kahit anong mangyari. Huwag mo itong ibibigay sa demonyo. Huling habilin ni Eladia bago muling bumalik ang kawalan ng malay sa kanyang mga mata. Hindi pa man nakakabawi sa gulat si Amando, ang buong eskinita ay biglang ngaliwanagan ng nakasisilaw na asul at pulang ilaw. Ang tunog ng sirena ng pulis ay humihiwa sa katahimikan ng gabi. Tila mga sigaw ng mga kenken na handa ng sumunggab. Ang pintuan nilang gawa sa marupok na kahoy ay niyanig ng malalakas na kalampag. Mga suntok at sipa na tila gustong wasakin ang tanging proteksyong mayroon sila. Buksan ninyo ang pinto! Pulis ito! Ilabas ninyo ang kinidnap ninyong matanda!
Sigaw ng isang boses na puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Niyakap ni Amando si Luningning at si Eladia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, mas mabilis kaysa sa normal. At ang pamilyar na kirot ay muling gumapang sa kanyang kaliwang balikat. Sa labas, ang mga anino ng mga lalaking may hawak na baril ay aninag sa manipis na dingding ng kanilang dampa. Ang bawat kalampag sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang gabi ay tila naging isang malupit na entablado ng kahihiyan. Ang liwanag ng mga sasakyang pampulis ay tumatagos sa mga siwang ng dingding na nagbibigay ng isang nakakahilong anino sa loob ng maliit na dampa ni Amando. Hindi pa man nakakahuma ang binata, ang marupok nilang pintuan ay tuluyan ng bumigay sa isang malakas na sipa na lumikha ng tunog ng nagbibiyak na kahoy at nababakbak na pako. Pumasok ang mga pulis na may hawak na mahahabang baril. Ang kanilang mga bota ay nagdadala ng putik sa malinis na sahig na kailan lang ay kinalalagyan ng kanilang masarap na batsoy. Ngunit ang mas nakakasindak ay ang pagpasok ng isang babaeng balot ng mamahaling sutla na may hawak na panyo sa kanyang ilong upang hindi maamoy ang paligid. Si Celestina. Sa labas, nakatayo si Aling Marites, nakapamaywang at tila nagmamalaki habang itinuturo ang bahay ni Amando sa mga awtoridad. "Diyan! Diyan niya itinago ang matanda. Sabi ko na nga ba, may masamang balak ang lalaking yan kaya nagpapakabait." Sigaw ng kapitbahay. Ang kanyang boses ay puno ng pot na tila nakamit niya ang isang malaking tagumpay. "Nasaan siya? Nasaan ang biyenan ko?" Boses ni Celestina ang umalingaw-ngaw, puno ng pandidiri at galit. Nang makita niya si Senyora Eladia na nakasandal sa sulok at hawak ni Amando, mabilis siyang lumapit. "Bitiwan mo siya, ikaw na tarantadong mekaniko." Bulyaw ni Celestina. Bago pa man makapagsalita si Amando upang magpaliwanag, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw sa buong silid na sinundan ng isang matinding pag-init at pamamanhid sa mukha ni Amando. "Ang kakapal na mukha ninyo! Akala ninyo ba ay maluloko ninyo ang mga Vergara? Pera lang ang habol ninyo, di ba? Ginagamit ninyo ang isang matandang ulyanin para tungsan kami ng milyon-milyon." Ang bawat salita ni Celestina ay parang talsik ng asido na sumusunog sa dangal ni Amando. Hindi lumaban si Amando. Nanatili siyang nakaluhod. Ngunit ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayapos kay Luningning, na ngayon ay humahagulgol na sa takot, at kay Eladia na nagsimula ng manginig at mawala muli sa sarili. "Senyora, wala po kaming kinuha. Tinulungan ko lang po siya dahil nakita ko siyang basang-basa sa ulan." Mahinang tugon ni Amando habang nararamdaman niya ang pamilya na paninikib sa kanyang dibdib. "Sinungaling! Kidnapper ka! Magnanakaw!" Sigaw muli ni Celestina habang itinutulak ang mga gamit ni Amando, ang mga pyesa ng sirang kagamitan na pinaghirapan niyang ayusin hanggang sa magkalat ang mga ito sa sahig. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Hinila nila si Amando pabaliktad at ang malamig na metal ng posas ay humalik sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkandado ng bakal ay tila hatol ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Nagpumigla si Luningning, pilit na hinahawakan ang binti ng kanyang tito. Ngunit isang pulis ang marahas na humawi sa bata. "Amando! Amando, anak ko!" Sigaw ni Eladia. Ang kanyang alaala ay tila bumalik sa gitna ng kaguluhan. Ngunit huli na. Sa pilitan siyang binuhat ng dalawang lalaki palabas ng dampa. Habang hinihila si Amando palabas, nakita niya ang mukha ni Celestina na may isang mapait at mapaglarong ngiti. Lumapit ang babae sa kanya at bumulong, sapat lamang para marinig niya. "Huwag kang mag-alala, mekaniko. Sa kulungan, hindi mo na kailangang mag-alala sa pagkain. Iyon ay kung makakalabas ka pa ng buhay." Isinakay si Amando sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa malamig na upuan, habang pinagmamasdan niya sa bintana ang pag-alis ng isa pang sasakyan na lulan si Eladia.
Ang huling nakita niya ay ang umiiyak na si Luningning na naiwang mag-isa sa gitna ng maputik na kalsada, habang si Aling Marites ay patuloy na nagbubunyi sa kanyang likuran. Ituloy ang plano. Utos ni Celestina sa kanyang tauhan habang papasok sa kanyang sasakyan. Huwag ninyong dadalhin ang matanda sa ospital. Dalhin niyo siya sa pasilidad na sinabi ko. Siguraduhin ninyong wala na siyang makakausap kahit kailan. Sa loob ng madilim at amoy amag na selda ng presinto, ang bawat segundo ay tila isang dambuhalang pabigat na dumadagan sa pagkatao ni Amando. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may makakapal na rehas kung saan aninag ang anino ng ulan na tila ayaw pa ring tumigil sa pagpatak. Nakaupo si Amando sa isang malamig na semento, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod habang pilit niyang pinapakalma ang mabilis at masakit na pintig ng kanyang puso. Ang kirot sa kanyang dibdib ay hindi na lamang isang babala. Ito ay isa ng matalim na kutsilyo na tila hinihiwa ang bawat kalamnan niya sa loob. Ngunit sa kabila ng pisikal na paghihirap, ang mas matinding sakit ay ang mukha ni Luningning na naiwang mag-isa sa ulan at ang nagmamakaawang mga mata ni Senyora Eladia. Bumukas ang bakal na pinto ng selda na lumikha ng isang matunog na paggasgas ng metal sa semento. Pumasok ang isang lalaki na suot ang isang mamahaling Amerikana. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at pagkapahiya. Si Don Severino Vergara. Bakit mo ito ginawa, Amando? Mahinang tanong ni Severino habang nakatayo sa labas ng rehas. Ibinigay namin ang lahat ng kailangan ng mama. Tapos, kukunin mo lang siya at itatago sa ganitong klaseng lugar? Alam mo ba ang gulo na idinulot mo sa pamilya ko? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amando. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagod at katotohanan. Don Severino, hindi ko po siya kinuha. Siya po ang itinapon. Nakita ko po siyang nanginginig sa kalsada habang ang inyong sasakyan ay humaharurot palayo. Wala po akong hininging kahit isang barya. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala kay Severino. Kumuha siya ng isang checkbook mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagsulat ng isang halaga na sapat na upang makabili ng isang maayos na bahay. Inilapat niya ang piraso ng papel sa pagitan ng mga rehas. Ito, bayad sa pag-aalaga mo sa kanya. Tanggapin mo na ito at pirmahan mo ang kasunduan na hinding-hindi ka nalalapit sa pamilya namin at hinding-hindi ka magsasalita tungkol sa nangyari. Gusto lang naming matapos na ang iskandalong ito. Tiningnan ni Amando ang checking nasa harap niya. Alam niyang ito ang sagot sa lahat ng kanyang kahirapan. Ang pambili ng gamot niya, ang kinabukasan ni Luningning. Ngunit habang tinitingnan niya ang piraso ng papel, tila nakikita niya ang bawat patak ng luha ni Senyora Eladia. Dahan-dahang inyabot ni Amando ang kanyang nanginginig na kamay, kinuha ang tseke, at sa harap ng gulat na si Severino, dahan-dahan niya itong pinunit. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na selda. Isang piraso, 2 piraso, hanggang sa ang mahalagang papel ay naging mga maliliit na puting basura lamang sa sahig. Don Severino, hindi nabibili ng pera ang dangal ng isang tao at hindi rin ito kayang takpan ang katotohanan. Ang tanging hiling ko lang po, protektahan ninyo ang inyong ina. Huwag ninyong hayaang muling saktan siya ni Celestina. Iyon lang po ang pakiusap ko. Napakuyom ang mga kamay ni Severino. Ang kanyang mukha ay namula sa pag-itan ng galit at hiyang, hindi niya maipaliwanag. Hindi siya nakapagsalita. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang tulog ng kanyang mga bota na tila isang mabilis na pagtakas sa sariling konsensya. Sa labas ng presinto, sa ilalim ng isang puno ng nara, nagtatagpo ang landas ni na Rosaline at Luningning. Hawak-hawak ng bata ang maliit na sako ng tela na ibinigay ni Eladia. Ate Rosaline, sabi po ni Lola, sa inyo ko lang daw po ito ibibigay.
Huwag daw po sa mga pulis. Nang makuha ni Rosalyn ang supot, naramdaman niya ang isang matigas at maliit na bagay sa loob. Hindi niya alam, ito na ang magiging susi sa pagbagsak ng kaharian ng mga Vergara. Ngunit sa loob ng selda, ang katahimikan ay biglang naputo ng isang mahina at hirap na pag-ungol. Napakapit si Amando sa mga bakal na rehas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kinalawang na metal. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo at ang bawat kulay ng paligid ay nagiging kulay abo. Isang matinding bugso ng sakit ang tumama sa kanyang puso na tila isang kidlat na sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Tuluyan nang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Ang katawan ni Amando ay marahas na bumagsak sa semento at ang tanging tunog na natira ay ang marahas na paghabol niya ng hangin bago ang lahat ay naging madilim at tahimik. Hawak ni Rosalyn ang maliit na sako ng tila sa loob ng kanyang kotse. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang pagkakatali nito. Sa loob, tumambad ang isang lumang cassette recorder. Gasgas ang katawan nito at tila dumaan sa maraming taon ng pagtatago. Isang mahinang tunog ng pag-ipit ng mga bahagi ng plastik ang narinig ng pindutin niya ang butones upang patakbuhin ang tape. Sa gitna ng mahinang huni ng lumang plaka, umalingaw-ngaw ang boses ni Senyora Eladia. Hindi ito ang boses ng isang matandang ulyanin. Ito ay boses ng isang babaeng natatakot para sa kanyang buhay. Severino, kung naririnig mo ito, malamang ay wala na ako sa tabi mo. Nilalason ako ni Celestina. Dahan-dahan niyang inihahalo ang gamot sa aking pagkain upang magmukha akong nawawala sa sarili. Pinilit niya akong pirmahan ang paglilipat ng ating mga ari-arian sa kanyang pangalan. Anak, mag-ingat ka. Ang asawa mo ay isang ahas sa loob ng ating pamamahay. Napahagulgol si Rosalyn habang tinatakpan ang kanyang bibig. Ang katotohanan ay mas nakakasuka pa sa kanyang inakala. Hindi lamang ito kaso ng pagpapabaya. Ito ay isang planadong pagpatay sa pagkatao at buhay ng isang ina. Dahil sa dalang ebidensya at sa kanyang impluwensya bilang isang kilalang mamamahayag, mabilis na nagawa ni Rosalyn na ilabas si Amando mula sa selda sa ilalim ng medical bail. Natagpuan niya ang binata na wala ng malay sa sahig ng presinto. Ang kanyang balat ay tila papel sa kaputlaan at ang mga labi ay kulay asul. Sa loob ng isang maliit at tahimik na tramanza o klinika, ang tanghing tunog na maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makinang tumutulong sa panghinga ni Amando. Nakaupo si Rosalyn sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ng lalaking nagbuwis ng lahat para sa isang estranggero. Dahan-dahang iminulat ni Amando ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang malungkot ngulit magandang mukha ni Rosalyn. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na kinakalo sa semento. Nasaan si Lola? Ligtas siya, Amando. Huwag mo muna siyang alalahanin. Bulong ni Rosalyn. Kinuha niya ang magaspang at may mga kalyong kamay ni Amando at dahan-dahan itong inilapat sa kanyang sariling pisngi. Ang init ng balat ni Rosalyn ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong lakas sa nanghihinang katawan ni Amando. Amando, narinig ko ang lahat. Alam ko na ang totoo. Patuloy ni Rosalyn, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga daliri ng binata. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo mo. Ako ang magiging boses mo, Amando. Tatapusin ko ang kasamaang ito. Itinaas ni Amando ang kanyang nanginginig na hinlalaki upang punasan ang isang butil ng luha sa gabi ni Rosalyn. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Ang amoy ng gamot, ang tunog ng makina, at ang panganib sa labas ay napalitan ng isang pangakong hindi kailangan ng mga salita. Isang tahimik na sumpaan ng dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana at pinatibay ng pagdurusa. Ngunit sa labas ng bintana ng klinika,
Sa ilalim ng madilim na anino ng mga puno, isang lalaki na suot ang itim na jacket ang nakatayo. Hawak niya ang isang cellphone. Ang liwanag ng screen nito ay nagbibigay ng isang nakakangilabot na kislap sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang magkasuyo sa loob. Mabilis na nagtipa ng mensahe ang lalaki. Nasa klinika sila. Hawak ng reporter ang tape. Ano ang susunod na utos? Ang sagot ay dumating sa loob ng ilang segundo. Isang maikli at tinitiyak na hatol mula kay Celestina. Kunin ang tape at siguraduhing hindi na sila makakapagsalita. Kahit kailan. Ang hangin sa loob ng pasilidad ng San Jose Psychiatric Ward ay amoy gamot at lumang pader. Isang amoy na tila nagnanakaw ng huling bahid ng pag-asa sa sinumang dumaan dito. Sa loob ng isang madilim na silid, sa pilitang iginigit-git ni Celestina ang mga dokumento sa harap ni Senyora Eladia. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mabilis na paggasgas ng bulpen sa papel at ang marahas na panhingal ng matanda. Pirmanan mo na ito, matanda ka. Sa lugar na ito, walang makikinig sa'yo. Dito ka na mabulo! Mariing bulong ni Celestina habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Eladia. Ang matanda ay sumisigaw, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan, tanging ang mga luha lamang na dumadaloy sa kanyang nangungulubot na pisingi ang nagpapakita ng kanyang pagtanggi. Samantala, sa labas ng klinika, naramdaman ni Rosalyn ang panganib na papalapit. Nakita niya sa refleksyon ng kanyang salamin ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakabuntot sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang bag na naglalaman ng recorder. Alam niyang sa oras na makuha ito ni Celestina, mawawala na sila ng pagkakataong makuha ang katarungan. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan patungo sa istasyon ng radyo. Ang tunog ng mga gulong na humahagibis sa basang kalsada ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Sa bawat kanto, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa rearview mirror. Kailangan kong makaabot. Para kay Amando, para kay Lola Eladia. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa manibela. Sa loob ng klinika, nagising si Amando mula sa isang masamang panaginip. Ang kanyang dibdib ay tila binabayo ng libu-libong karayom. Ngunit, ang tanging nasa isip niya ay ang panganib na kinakaharap ni Eladia. Nakita niya sa balita sa telebisyon ng klinika ang tungkol sa paglilipat sa matanda sa isang pasilidad sa labas ng lungsod. Kahit na nanginginig ang kanyang mga binti, dahan-dahang tinanggal ni Amando ang swero sa kanyang kamay. Ang bawat pagtulo ng dugo mula sa kanyang ugat ay hindi niya pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas ang matandang tumuring sa kanya bilang anak. Sa gitna ng dilim ng gabi, pasuray-suray siyang lumabas ng klinika. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nakarating si Rosalyn sa istasyon ng radyo. Ngunit hindi niya inaasahan ang sasalubong sa kanya. Ang manager ng istasyon, si Mr. Cruz, ay nakatayo sa harap ng pintuan ng booth kasama ang dalawang gwardiya. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng pagkakaibigan. Rosalyn, ibigay mo sa akin ang tape. Hindi natin pwedeng ilabas yan. Malaking gulo ang idudulot niyan sa kumpanya. Utos ni Mr. Cruz. Ang kanyang boses ay tila isang babala na may halong pakot. Hindi, sir. Ang katotohanan ang dapat mangibabaw. Sigaw ni Rosalyn. Sa isang mabilis na pagkakataon, lumingkis siya sa ilalim ng braso ng gwardiya at mabilis na pumasok sa loob ng broadcast booth. Isinara niya ang makapal na pintuang bakal at mabilis na ibinaba ang trangka. Ang mga gwardiya ay nagsimulang humampas sa makapal na salamin ng booth. Ang tunog ng malalakas na pagkakalampag at paghampas ng mga gamit sa labas ay tila isang bagyong pilit na nagigiba sa kanyang huling kuta. Manginginig ang mga daliri ni Rosalyn habang isinasaksak ang cassette recorder sa console. Rosalyn, buksan mo ang pinto! Sisirain namin ito! Sigaw ni Mr. Cruz mula sa labas. Nakita ni Rosalyn ang isa sa mga gwardiya na may hawak na dambuhalang martilyo.
handang basagin ang salamin na naghihiwalay sa kanya sa buong lungsod. Ginandahan ni Rosalyn ang kanyang upo sa harap ng mikropono. Inabot niya ang pulang switch ng on-air, ang kanyang mga mata ay nakapako sa recorder, habang sa kabilang bahagi ng lungsod, si Amando ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng tarangkahan ng psychiatric ward, hinaharap ang mga tauhan ni Celestina nang walang dalang armas, kundi ang kanyang tapang. Ginalaw ni Rosalyn ang kanyang kamay patungo sa switch. Isang huling pagkakataon, isang huling hininga. Kung mabibigo siya rito, ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay mababaon sa limot kasama ng kanilang mga buhay. Sa sandaling bumagsak ang dambuhalang martilyo sa makapal na salamin ng broadcast booth. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rosalyn. Ang mga pira-pira sumbubog ay nadliparan sa paligid na parang mga kristal na ulan, ngunit hindi siya kumurap. Sa huling lakas ng kanyang loob, iginuhit niya ang kanyang daliri at itinaas ang switch ng on-air. Ang tinig ni Senyora Eladia, na puno ng panginginig at katotohanan, ay biglang gumapang sa bawat sulok ng lungsod ng Iloilo at Bacolod. Mula sa mga jeepney na siksikan sa trapiko, sa mga tindahan ng isda sa palengke, hanggang sa mga mararangyang opisina, ang boses ng isang inang itinatwa at pinagtaksilan ay naging isang dambuhalang alon na humampas sa budi ng lahat ng nakikinig. Nilalason ako ni Celestina, ang sarili kong manugang. Patawarin mo ako, Severino, kung hindi ako naging sapat na matatag. Sa loob ng kanyang sasakyan na kasalukuyang tumatakbo patungo sa psychiatric ward, natigilan si Don Severino. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat salita ng kanyang ina sa radyo ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang puso, na sumusunog sa lahat ng mga kasinungalingang ipinakain sa kanya ni Celestina. Ang tunog ng kanyang pagpreno ay lumikha ng isang mahaba at marahas na paggasgas ng goma sa kalsada bago niya mabilis na inikot ang sasakyan pabalik. Sa loob ng madilim na silid sa pasilidad, narinig din ni Celestina ang boses sa radyo ng isa sa mga gwardiya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, pinalitan ng isang anyo ng purong kabaliwan. Nakita niya ang pagkakataong mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi maaari! Hindi ito pwedeng mangyari! Sigaw ni Celestina. Dinampot niya ang isang hiringgilya na may lamang pampatulog. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang papalapit sa nagtatakang si Eladia. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong isasama kita sa impyerno. Matanda ka! Ngunit bago pa man madikit ang karayom sa balat ng matanda, ang pintuan ng silid ay nyanig ng isang malakas na pagtama. Pumasok si Amando. Ang kanyang damit ay punong-puno ng dugo mula sa kanyang sariwang sugat sa braso, at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding paghihirap. Ang kanyang bawat hininga ay isang tunog ng pagsisikap, isang paspas na paghabol sa hanging ayaw ng pumasok sa kanyang baga. "Wag! Wag mo siyang sasaktan!" Sigaw ni Amando. Sa kabila ng panghihina, ginamit niya ang kanyang buong katawan upang harangan si Celestina. Ang karayom na para sa matanda ay nabaon sa balikat ni Amando, at ang malalakas na hampas na mga tauhan ni Celestina ay tumama sa kanyang likuuran. Hindi gumalaw si Amando. Niyakap niya ng mahigpit si Eladia. Ginamit ang kanyang sariling katawan bilang isang kalasag laban sa poot ng mundo. "Amando! Amando! Anak ko!" Galing sa kaibuturan ng puso ang sigaw ni Eladia. Ang kanyang alaala ay ganap nang bumalik sa sandaling iyon, at ang nakita niya ay hindi ang isang mekaniko, kundi ang isang anak na handang mamatay para sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis na kasama si Don Severino. Nang makita ang eksena, mabilis na dinakma ng mga awtoridad si Celestina na kasalukuyang naglulupasay at nagsisigaw sa galit. Ngunit huli na para sa pasasalamat. Unti-unting lumaylay ang mga braso ni Amando
mula sa pagkakayakap kay Eladia. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang tumirik at ang kanyang balat ay naging kasing puti ng pader. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang kandilang paubos na ang mitsa. Lola, ligtas na po kayo. Mahinang bulong ni Amando bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Sa loob ng ambulansya, habang mabilis na tumatakbo patungo sa pinakamalapit na ospital, ang tunog ng monitor ng puso ay naging isang nakakabinging awit ng kawalan ng katiyakan. Ang bawat guhit ng berde sa screen ay tila isang sinulid na malapit ng maputol. Hawak ni Eladia ang kamay ni Amando habang si Rosaline ay nakaluhod sa gilid. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa ingay ng sirena. Pagdating sa emergency room, mabilis na isinakay si Amando sa isang stretcher. Ngunit bago pa man sila makapasok sa loob ng operating room, ang tunog ng monitor ay biglang naging isang mahaba at diretsyo na tunog. Ang berdeng guhit ay naging patag. Ang bawat doktor at nurse ay nagkatinginan ng may lungkot. Ang tanging maririnig sa pasilyo ay ang matinding hagulgol ni Luningning nakakarating lang at ang tahimik na panalangin ng isang inang muling nawala ng anak. Sa gitna ng nakasisilaw na liwanag ng mga kamera at ang nagngangalit na bulong ng mga taong nag-aabang sa labas ng psychiatric ward, ang dating makapangyarihang si Celestina ay tila isang basang sisiw na kinaladkad ng mga awtoridad. Ang malamig na bakal ng posas ay humalik sa manipis na balat ng kanyang mga pulso, isang tunog ng katapusan para sa kanyang mapang-aping kapangyarihan. Wala na ang kanyang marangyang aura. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng putik at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at kahihiyan. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Aling Marites at ang iba pang mga taga-squatter na dati ay tila sumasamba sa yaman ng mga Vergara. Ngunit ngayon, ang tanging ibinibigay nila ay ang mga matatalim na tingin at ang mga salitang puno ng pangungutya. Ang bawat hakbang ni Celestina patungo sa sasakyan ng pulis ay sinasabayan ng mga hiyaw ng katarungan mula sa mga taong dati niyang minaliit. Ang kanyang palasyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ang tanging natira ay ang mapait na lasa ng kanyang sariling karma. Samantala, sa malamig at malawak na pasilyo ng St. Jude Hospital, ang katahimikan ay tila isang kaaway na sumasakal sa lalamunan ng mga naghihintay. Nakaupo si Don Severino sa isang upuang bakal. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat hikbi niya ay tunog ng isang lalaking huli na ang pagsisisi. Ang bawat alaala ng kanyang pagiging nyunyorok at ang pagpayag niyang mabulag ni Celestina ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang budhi. Lumapit si Rosaline. Ang kanyang mga mata ay tuyo na dahil sa pag-iyak, ngunit puno ng determinasyon. Inilabas ni Severino ang kanyang pitaka at sinubukang iabot ang isang tumpok ng pera. Rosaline, ito, para sa lahat ng gastusin, at para na rin sa pagsisimula ninyo ni Luningning. Patawarin ninyo ako. Tiningnan ni Rosaline ang pera. Pagkatapos, ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Severino. Don Severino, itago ninyo ang perang yan. Hindi nabibili ng pera ang pusong malinis, at lalong hindi nito maibabalik ang mga gabing muntik nang mamatay sa takot si Lola Eladia dahil sa asawa ninyo. Ang kailangan ni Amando ngayon ay hindi inyong barya, kundi ang inyong tunay na pagbabago. Sa sandaling iyon, lumapit ang maliit na si Luningning kay Severino. Ang bata ay may hawak na isang baso ng tubig. Sa kanyang inosenteng mukha, walang bakas ng galit, tanging ang dalisay na pag-aalala. Inumin niyo po ito, Lolo. Baka po nauuhaw na kayo sa pag-iyak. May puso po ba kayo para mahalin ang lola ko? Kasi si Kuya Amando, ibinigay niya po ang lahat para sa kanya. Ang mga salitang iyon mula sa isang bata ay mas matindi pa sa anumang sampal para kay Severino. Napahagulgol ang matandang lalaki. Ang kanyang balikat ay nayanig sa matinding kahihiyan. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay wala sa kanyang mga barko o ari-arian,
kundi nasa puso ng mga taong tinawag niyang taong grasa. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga dambuhalang pinto ng operating room ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng paggasgas ng goma sa sahig ay tila isang hudyat ng tadhana. Lumabas ang surgeon, tinanggal ang kanyang maskara na basang-basa ng pawis at huminga ng malalim. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, tila isang blankong papel na nagtatago ng isang napakahalagang balita. Mabilis na tumayo ang lahat. Ang bawat hininga sa pasilyo ay tila napatigil. Ang surgeon ay tumingin kay Rosalyn, pagkatapos ay kay Eladia na kasalukuyang nakaupo sa isang wheelchair. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang noo bago siya nagsalita. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang pinsala sa kanyang puso ay masyadong malala dahil sa matagal na pagpapabaya at sa huling trauma na natamo niya. Tumigil ang tibok ng puso ni Rosalyn sa takot. Ang surgeon ay tumungo ng bahagya, isang kilos na tila nagbabadya ng isang masakit na pamamaalam. Ngunit sa kabila ng lahat ng komplikasyon, himalang kumapit ang kanyang puso. Ang operasyon ay matagumpay. Ang mga salitang iyon mula sa surgeon ay tila isang dambuhalang anghel na nagbigay ng hininga sa lahat ng nasa pasilyo. Ang matinding bigat sa dibdib ni Rosalyn ay biglang nadlaho. Pinalitan ng isang matinding bugso ng pag-iyak na hindi napuno ng pighati, kundi ng purong pasasalamat. Napayakap siya kay Luningning habang si Senyora Eladia ay tumingala sa langit. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang tahimik na panalangin na sa wakas ay dininig. Pagkalipas ng ilang araw, ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa bintana ng pribadong silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic ay napalitan na ng samyo ng mga sariwang bulaklak na hatid ni Rosalyn bawat umaga. Ang tanging tunog sa loob ay ang matatag at ritmikong pag-ugong ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Amando. Isang tunog na tila isang magandang musika sa pandinig ng mga nagmamahal sa kanya. Dahan-dahang iminulat ni Amando ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mapuputing ulap sa labas ng bintana at ang sunod ay ang kamay ni Rosalyn na mahigpit na nakahawak sa kanya. Ang init ng balat ng babae ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa mundo ng mga buhay. Akala ko panaginip lang ang lahat. Mahinang bulong ni Amando. Ang kanyang boses ay paos pa rin. Ngunit may bakas na ng lakas. Hindi ito panaginip, Amando. Nandito ka na, ligtas ka na. Tugon ni Rosalyn habang ang isang matamis na ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya nakapagpigil, dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at isinandal sa balikat ni Amando. Naramdaman ni Amando ang banayad na pagtaas-baba ng dibdib ni Rosalyn at ang bango ng kanyang buhok. Sa sandaling yon, ang lahat ng sakit at hirap na dinanas niya ay tila naglaho, napalitan ng isang pakiramdam ng ganap na kapayapaan. Pumasok si Senyora Eladia sa silid na itinatulak ang kanyang sariling wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa linaw at pagmamahal. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang mukha ni Amando. Aking anak, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makita muli ang ganda ng buhay. Hindi man tayo magkadugo, ikaw ang tunay na nagligtas sa akin. Tumingin si Amando sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puno ng grasa at sugat mula sa pagkumpuni ng mga sirang kagamitan. Napagtanto niya na ang mga kamay na ito na itinuring niyang marumi at walang halaga ay ang parehong mga kamay na humawak at nagligtas sa isang buhay. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtanggap na ang kanyang pagkatao ay hindi sinusukat sa kanyang yaman, kundi sa laki ng kanyang sakripisyo. Dumating si Don Severino, hindi upang mag-alok ng pera, kundi upang magdala ng isang mahalagang dokumento. Ito ang titulo ng lupang nasa tabi ng ilog, ang lugar kung saan matatagpuan ang dating dampa ni Amando. Amando, ang lupang ito ay sa inyo na.
Pero hindi lang ito para sa inyong bahay. Napagpasyahan ng pamilya Vergara sa ilalim ng utos ng aking ina, napundohan ang pagpapatayo ng isang tahanan para sa mga matatandang inabandona. At gusto namin kayo ni Rosalyn ang mamahala nito. Anang Severino nang may pagpapakumbaba. Nagkatinginan sina Amando at Rosalyn. Ang isang bagong pangarap ay nagsimulang mabuo sa kanilang mga isip. Isang pangarap na hihigit pa sa kanilang sariling kaligayahan. Sa huling sandali ng hapon, habang ang langit ay nagiging kulay kahel at lila, iniwan ni na Eladia at Severino ang dalawa sa loob ng silid. Dahan-dahang inabot ni Amando ang kamay ni Rosalyn at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Hinila niya ang babae palapit hanggang sa ang kanilang mga noo ay magkadikit. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay naglaho sa isang matamis at matagal na halik. Isang halik na nagtataglay ng lahat ng mga salitang hindi nila nasabi sa gitna ng unos. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nag-uusap, nangangako ng isang kinabukasang puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ngunit habang sila ay nakatingin sa labas, sa malawak na kalsada ng Iloilo na unti-unting umiilaw sa gabi, isang tanong ang nananatili sa kanilang isipan. Paano nila sisimulan ang pagbuo ng isang tahanan mula sa mga guho ng nakaraan? At sapat na kaya ang pag-ibig upang burahin ang mga latay ng kataksilan at sakit? 2 taon na ang lumipas mula nang ang bagyong iyon ay tila nagnakaw ng lahat ng pag-asa sa buhay ni na Amando at Senyora Eladia. Ngayon, sa dapit hapong ang langit ay parang gintong nakahabe sa ibabaw ng tahimik na agos ng ilog Iloilo, isang bagong gusaling gawa sa matibay na nara at malalaking bintana ang nakatayo ng may danggal. Ang tahanan ni Lola Eladia. Ang amoy ng masarap na batsoy ay muling humahalimuyak sa malawak na kusina. Ngunit hindi na ito para sa 3 tao lamang. Ang tunog ng mga sandok na tumatama sa malalaking kaldero at ang mahinahong tawanan ng mga lolo at lola na dati naninirahan sa kalsada ay nagbibigay ng isang uri ng musika na mas matamis pa sa anumang kanta sa radyo. Ligtas na ang lahat. Nakatagpo na sila ng kapayapaan. Si Amando, na ngayon ay maayos na ang pangangatawan, bagaman may mga bakas pa rin ang peklat mula sa kanyang operasyon, ay naglalakad sa harden. Kasabay niya si Rosalyn, na ngayon ay asawa na niya. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakasiklop sa isa't isa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Huminto si Amando at marahang inayos ang buhok ni Rosalyn na nililipad ng hangin bago siya nag-iwan ng isang mabilis ngunit puno ng pag-ibig na halik sa noo ng asawa. Han, ready na ang dinner para sa lahat. Si Luningning naman, tinutulungan na si Lola sa pag-aayos ng mesa. Nakanghiting sabi ni Rosalyn. Ang kanyang boses ay puno ng katahimikang nagmumula sa isang pusong wala ng kinatatakutan. Sa isang sulok ng harden, nakaupo si Senyora Eladia sa kanyang paboritong upuan. Ang kanyang isip ay ganap ng malenaw, bagaman ang kanyang katawan ay marupok na. Sa tabi niya ay si Don Severino na linggo-linggong bumibisita. Hindi na suot ni Severino ang kanyang mamahaling Amerikana. Mas gusto na niya ang simpleng polo habang tinutulungan ang kanyang ina sa mga maliliit na bagay. Napansin ni Amando ang pagdating ni Severino. Bagaman hindi pa sila ganap na magkaibigan, isang tahimik na tango ang ibinigay ni Amando sa lalaki. Isang hudyat ng patawad. Ang galit ay isang lason na matagal na nilang itinapon sa ilog. Tungkol naman kay Celestina, ang balita ay nakarating na sa kanila na ang babae ay nag-iisa sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, kinakain ng sarili niyang pagsisisi, at ng katahimikang siya rin ang gumawa. Ang karma ay hindi natutulog at ngayon ay oras na ng kanyang pagbabayad. Tinawag ni Eladia si Amando. Nang lumapit ang binata, kinuha ng matanda ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Ang lumang panyong may bulda na hawak-hawak niya noong gabing nakita siya ni Amando sa ulan. Malinis na ito ngayon at mabanggo. Inilapat ni Eladia ang panyo sa palad ni Amando. Amando, ang panyong ito ay simbolo ng aking nakaraan.
panimula ni Eladia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa karunungan. Noong una, akala ko ang borda rito ang nagpapakita ng halaga ko. Pero itinuro mo sa akin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa telang suot niya o sa gintong hawak niya. Tumingin si Amando sa panyo. Pagkatapos ay sa malawak na bahay na punong-puno ng mga taong dati ay walang matuluyan. Lola, lahat po tayo ay may karapat ang magkaroon ng pamilya. Hindi man po tayo pareho ng apelido. Kayo po ang nagturo sa akin kung paano maging tunay na tao. Niyakap ni Luningning ang kanyang Kuya Amando at si Lola Eladia. Ang bata ay malaki na at puno ng sigla. Ang lahat ng hirap at sakit ng nakaraan ay tila mga aninong naglaho na sa liwanag ng kasalukuyan. Habang ang huling sinag ng araw ay nagtatago sa likod ng mga bundok, isang mahalagang aral ang nananatili sa bawat sulok ng tahanan ni Lola Eladia. Isang aral na babaonin ng sinumang makakarinig sa kanilang kwento. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugong nananalatay sa ugat, kundi sa mga kamay na hindi bumibitaw sa gitna ng unos. Ang pag-ibig na nagmumula sa pagpapakasakit ay ang tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw, hindi kailanman malalanta, at hinding-hindi mabubulok sa paglipas ng panahon. Dito, sa piling ng isa't isa, natagpuan nila ang kanilang langit sa lupa.